Sa, tayo magbasa sa Sakaraya. Sa Tagalog, Sakarya. Sa English, Zacarias. Tayo magbasa sa Zacarias, Tagalog. ah, Pangalawa sa pinakahuling libro ng Lumang Tipan. Hallelujah. Puri ng Diyos. Zacarias 10. Zacarias 10. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon sa timog ng Jerusalem, ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar na dating pintuan hanggang sa pintuan sa sulok mula sa bantayan ni Hanael hanggang sa pisaan ng ubas at sa hardin ng palasyo. 11. Mananatili itong puno ng mamamayan, hindi na muling wawasakin itong paghaharian na ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakikilakilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na at ang kanilang laman bulok na ang kanilang laman mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila'y maglalaban. Lubusang sila ng mga taga-Juda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwan nilang kayamanan, ginto, pilak at mga kasuotan. 15, padadalan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, buriko, kamilyo, asno at iba pang mga hayop. Kapag malupig ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh, ang dakilang hari, ang makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. At alingmang bansang hindi sumamba sa dakilang hari ay hindi bibigyan ng ulan. Kapag ang Ehipsyo ay di pumunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot. Tulad ng ipinadala ng mga bansang hindi makikisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Yan ang iparurusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikiisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Sa araw na yaon, ang mga kanilang pamilya, palamuti at mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito. Itinatalaga kay Yahweh, magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo, tulad ng mga palanggana sa harap ng altar, lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda, at magiging tangi para kay Yahweh upang magamit sa lahat ng paghahandog, at mawawala na ang mga mangangalakal sa templo ni Yahweh. Purihin ang salita ng Diyos, napakatalinghaga ang salita ng Diyos.
How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could find such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. And then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break. That's you're my living hope, Jesus. There's nothing we have today. No, there's nothing I have to give for you, Jesus.
You're everything. Jesus. You're my everything. You're the King of Kings. Purihin ng Diyos. Tunay nga ang ating Jesus, ang ating Kristo, ang ating Mesiyas, ang buhay na pag-asa ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. So, panahon na para magpatotoo. Panahon na para mag-share ng kahit anong pwedeng i-share that mag-encourage sa bawat isa. Oo nga pala, no? Wala pa tayong opening prayer. Sorry. Tayo manalangin, Noy. Purihin ng Diyos, salamat po sa inyo. Mga kapatid, salamat sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Tayo manalangin, samahan po niyo sa panalangin. Purihin ka, Ama, Diyos ng kataas-taasan, ng kalangitan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kasama ka namin ngayon, Panginoon. Salamat din sa mga kagalakan, kapayapaan, pagising na ikaw, Panginoon, naghari sa aming puso. Panginoon, pagpalain mo itong simbahan na ito, Panginoon, Assembly of God, Lord of Glory, Assembly of God, Panginoon. Salamat din sa lahat ng bagay. Kahit ilan lang kami dito, Panginoon, hindi ka naman nakatingin sa marami. Kung na tinitingnan mo, ang manatiling tapat ay hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maraming salamat din sa iyo, Panginoon, na patuloy ka tumitingin sa mga tapat sa inyo, Panginoon. Pasalamat din kami sa pag-iisip ng namin, Panginoon, na ikaw nagbibigay sa amin ng pagtingin o ang ano man aming gawin, Panginoon, nang gagaling sa inyo. Kaya maraming salamat sa salita na ito, Panginoon, na gagamitin dito sa pulpito, Panginoon, na sino man makarinig, Panginoon, ay manlupaypay at nagbigay sa kanilang kalakasan upang hanapin ka. At sino man makarinig din dito, Panginoon, magbalik loob sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama. Unang-una pinapanalangin namin, mga kapitbahay dito, Panginoon. Alam namin na sila ay nakakarinig din, Panginoon. Kaya wala kami masabi kundi ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanilang puso. Ikaw ang bigay sa kanilang lakas upang hanapin ka at magtalaga sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Samahan niyo kami hanggang sa matapos, Panginoon. At ikaw ang kasama namin ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Nagpasalamat din ako dahil ah, talaga tayo ay dumaranas ng mga karamdaman. Hindi maganda ang kalagayan ko ngayon pero hindi ako nawalan ng pag-asa dahil ikaw ang Panginoon.
ng kalakasan namin. Hallelujah! Maraming salamat na i-share ko lang sa inyo yung mga salita din na sabi ni Habakuk na kahit anong mangyari, hindi mamumunga yung mga halaman, mga ubas, at mawala naman ang kanilang bakahan, maglilingkod pa rin ako sa inyo, Panginoon. Hindi kami mawala sa inyo, Panginoon. Ano man mangyari, kaya ikaw naman nagbibigay ng kalakasan sa amin para mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Kaya pasalamat din ako sa akin mga anak na minsan nagkakapalit-palitan kami ng mga salita. Ano lang to, kwento lang po, Panginoon. Kahapon ay nagsagutan din kami si anak ko si Hana dahil yun nga ang mga salita niya hindi maganda. Sabi ko sa kanya, ikaw pa naman paborito ko sa mga anak. Eh, kung siya ko paborito niya si Jose. Pero bakit nagsalita ka hindi maganda? Tungkol lang diyan sa mga hayop na pinag-ano mo. Tapos, imbis na nakakapahinga ako patuloy yan gumagawa ng lahat. Eh, sabi nga naninini, nadagdagan tuloy yung ano mo doon, ang trabaho mo doon, ikaw pa naghahanap buhay. Kaya sabi niya, ay sinagot lang ako niya na, bakit gumagawa ka ng ganyan? Hindi naman kita inutusan. Kasi oo nga, hindi ko naman pwede tingnan lang ganyan ng bagay. Kaya sabi ko, sagot niya sa akin, bakit nagsisimba ka pa naman. Sabi ko, muli sali doon. Dahil tingnan mo muna ang sarili mo, sabi ko sa kanya. Tingnan mo muna ang sarili mo. Di ba, pangalawang buhay mo na yan? Bakit hindi mo pinagpatuloy? Sabi ko sa kanya. Kasi hindi niya sa nakaimik. Kaya kanina umaga, nagsalita si Timothy na mabuti pa siguro tayo, maghanap na kami ng matitira namin. Sabi ko, wala naman ako inaano sa inyo. Hindi ko naman kayo tinatakwilan. Importante, para maka-move on kayo sa pagtatayo niyo ng pamilya. Para maunawaan ninyo ang kalagayan na nagpapamilya. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sabi ko, hindi naman ako nawalang pag-asa sa inyo. Ang Diyos andyan sa inyo. Hindi kayo pabayaan. Sabot nila, mahirap kasi. Hindi. Sabi ko, hindi mahirap. Ay, parehas lang noon at saka ngayon. Hindi mahirap pagkasama mo ang Diyos, sabi ko sa kanila. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Kahit anong hirap, bibigyan kayo ng kalakasan ng Diyos. Kaya puri ng Diyos, maraming salamat na ang karamdaman ko ngayon, parang nahirapan na rin ako eh. Kaya si Pastor Gines kahapon, nagpahilot siya sa niya dito dahil hirap na rin siya makahinga. Parang lumipat na rin sa akin. Sabi ko, kinilot ko lang kahapon. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Baka gumaling si Pastor Dinis, baka nalipat din sa akin. Pero salamat din, Panginoon, papapalain niyo kami. May pamahiin ka pa. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa bang magpasalamat? Gusto ko i-share yung isa sa meeting namin kahapon ng Pastor's Alliance at maayos naman, masaya naman at maluwan naman sa lahat. At saka yung patotoo nung ilang taon na ba yun si Bishop Balisario? Anong ilang taon na? May 80 na ba yun? At hinang-hina ay sabi niya, narinig ko sa prayer niya, ay sa wish niya, sa prayer niya na gusto pa rin niyang maglingkod, gusto pa rin niyang mabalik yung dating pagiging active niya no, sa pangunguna. Siya pala yung isa sa mga pioneer ng mga alliance or tawag dito, yung mga pastoral movement, mga pastoral fellowship. And kaya nung makita daw siya ni Pastor Vic, ni chairman, niyaya niya. Akala ko nga pagsasalitain niya, buti hindi niya pinagsalita ng message kasi kung hindi, baka magitla din siya. Anyway, nung mag-share siya, papasalamat sa Panginoon. Kaya nung pinagpe-pray namin siya, inisip ko kasi, nakaka-relate na rin ako sa ganung kahit na 63 pa lang ako, no? Makaka-relate ka sa mga tumatanda eh. Meron silang agony na that it will dawn upon every aging person, no, na
Ako meron pa ngang iba eh, mas ano pa ako eh, meron akong takot pero ano to eh. Siguro dahil na yun sa presence and word ng Lord na na-overcome ko to. Pero gumaganong-ganon to. Baga sa ano, nag-i-sprinkle tapos aalis-alisin ko lang. Yung fear ng pagtanda, no, na what what is in store as all upon aging. So, nakaka-depress, 'di ba? Nakaka in, ano ng loneliness, no. Pero yun nga pinag-pray namin siya. Kaya na-feel ko yung prayer niya at biglang nag-flash sa mind ko na mag-pray siya, ipag-pray siya. Sabi ko, Lord, na may the strength of Moses be upon him. No? So, parang sabi ko, saya nun ah. Biglang pumasok sa prayer ko yon. It is parang ano ng Holy Spirit talaga. Kaya sinare ko sa kanila, sa kanya. Kaya natuwa siya, sabi niya, Amen, Amen. Kinatch niya yun eh. Parang bagas ano, yes Lord, akin yun. No? Ikaw ba naman magkaroon ng strength ni Moses? No? Si Moses hindi tumanda. Hindi na ano yung kanyang physical and spiritual being. No? Hindi tumanda, hindi nag-decline. At dahil alam ni Lord na hindi pa siya mamamatay, kinuha na lang siya ni Lord, di ba? Hinatay siya ni Lord. Kinuha siya. So, 120 years. Anyway, sa 60 years pala, makikita mo na. Sabi ko, aabot pa ba ako ng 100? Parang malayo, no? Anyway, ang mahalaga, ma-enjoy pa natin ang buhay na pinagkakaloob at ang natitirang lakas na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen. So, sino pa makapagpasalamat? Any? Okay, sige po. Okay, kuya. Your turn. Mikey. I want to thank the Lord for helping me get a 95 on my grades on my math. Amen. Praise the Lord. Kaya lang medyo nabitin eh. Hindi ko na-catch yung sinabi ng verse ni Angel, no? Ni Angelo. Anyway, yung lamblad na naintindihan ko. Naintindihan mo ba yung blood? Meron bang blood na word? Ulitin mo nga, Angelo. Okay. Ah, mm. I want to thank the Lord for helping me get a 95 on my grades. It's on math. Medyo putol-putol. Pero yung umpisa, I want to thank the Lord, no? Sabi niya. Okay. Anyway, God is good, no? God is good, no? So, purihin ng Diyos. So, meron pa po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ako din nagpapasalamat nung February 20 ay fellowship ng mga pari women's sa San Isidro. Purihin ng Diyos at ako ang kanilang kasama ko yung nag-message, Pastor Gay. Tapos ako yung opening, tapos opening prayer, purihin ng Diyos at yung aming yung aming yung aming ano ba to? Verse ay sa Ephesians 4 verse 2. Kaya kinontinue ko yun. Verse 2, 3, 4 hanggang 5 ay ginawa kong prayer yun para magkaisa, mabuklod kami sa pag-ibig at magkaroon kami ng
patience, nandun na lahat, nakapaloob na doon. May dala akong Bible. Purihin Panginoon at nag-search for Valentine's Day kami. Taga San Isidro nanalo eh. Si asawa ni, sino ba yung nanalo na yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kasama ni Murphy Galoyo. Lagi yung bulol na ano. Kaya purihin ang Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, dumadami ang women's, dumadami ang nagtutugon sa gawain ng women's hanggang sa snacks kami. Purihin ang Panginoon, dami ng mga pagkain. Purihin ang Diyos. Yun nga yung sabi ni Pastora kanina, a little bit, pag nagsisisi ka na pala, yun nga ang sabi ko na meron akong scared. Is may fear ako para mag 60 years old pero little bit lang naman hanggang sa nangyari nga to sa akin sabi ko ayoko na parang yung panahon na yon ay gusto ko nang nakaupo lang wala akong gagawin ni kumain nga pumayat nga ako noon ni kumain hanggang parang pinipilit ko lang para lumakas ako. Pero yung takot ko, yung fear ko talaga, na nag-edad ako ng 60 ay nandun na. Pero, so sinumpong ako bago ako mag-61. Purihin ang Panginoon at pinapalakas niya man ako ngayon. At binibigyan niya ako ng kalakasan, naka-attend ako ng mga ilang fellowship ang hindi ko inatin na noong panahon na sinumpo ko, 2. Nung makita nila ako na naglalakad, purihin ang Panginoon. At sila lahat ay nagpuri sa Panginoon dahil nakita nila si Mami Bena. Sabi ko nga, kahapon sabi niya, kala ko nga walang, sabi ni Pastor Anida kahapon, kala ko nga walang babae. Nung nakita ko si Pastora Beth, ay nandito pala. Sabi niya gano'n, kasunod siya sa pangalan ng presidente, Pastora Vic, Pastor Vic Francisco. Sabi, Betan, ay may babae pala. Sabi ko, ilang taon na kay Pastora? 55 lang pala. Sabi, kayo, ilang taon na kayo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, 61 na po. Mag 62 ka na. Sabi sa akin. Kumakain kami. Dito ako, dito siya. Sabi, mag 61 ka na pala. Ay, 62 ka na pala. Yes po. Sabi, ako, mukha akong matanda. Hindi po. Puro paya tayo. Mukhang bata sa paningin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon at sabi niya, lagi kayong pumupunta sa gawain ng Panginoon, ng pari para merong babae na makasama. Kung wala, hindi ko nakita yung pangalan ni Pastora Beth, hindi ako pupunta. Sabi niya gano'n. Pero purihin ang Panginoon, maraming babae, kababaihan na doon sa ano. Tapos doon sa fellowship ng pari kahapon, niyayaya pa nila ang women's fellowship na mag-fellowship ulit doon sa kanila. Purihin ang Panginoon dahil kami lang tumatanggi dahil minsan malayo, minsan maputik, minsan maulan. Purihin ang Panginoon, niyayaya kami kung saan-saan. Kahit nasa mga liblib na lugar, purihin ang Panginoon. Hindi pa na-memorize. Yan, praise the Lord. Yan, praise the Lord. So, yung next week ay face-to-face tayo. O, yan, tama. May memory verse, merong kakanta, merong mag-share ng great things from God. So, tayo ay sa Sicarya, pero ang pronunciation natin to is, kahit sa English ay Zechariah. At ito po ay hindi lang pangalawang libro sa katapusan, ano ba tawag doon? Second to the last ng Old Testament. Second to the last din siya ng prophets o minor prophets. So sa 12 ay
pang-11 siya. So, pang-12 ay ang Malakay. Ang Sekaria ay nai-prophesy po ito nung time na magsisimula na silang i-rebuild. I-rebuild yung temple na sinira ng Babylon. So this is the second temple. Ito po yung building na naabutan ni Jesus. Noong time na yon, sabi nila parang pangit ang pagkakagawa. Walang-wala sa binil ng original. Siyempre naman, sa sobrang dami ng napakaganda ng mga materyales puertes. Kaya nung dumating si Herod, naging ano na yung ng Roma, no? Siya na yung governor. Siya yung nagpaganda. Ni-renovate niya, pinaganda niya at naging glorious na ulit ito sa physical appearance niya. At ito pala ay napakalaking role sa pagdating ng Mesiyas. No? Kaya itong Zacarias na to, ay patuloy niyang pinagsasabihan yung mga tao. At may mga vision siya dyan. May mga ibig sabihin. At katulad ng dati, ang vision niya dyan ay yung first coming Messiah, first coming ng Messiah at yung second coming ng Messiah. So, prophetic talaga siya in a way. At proclamation din siya ng mga punishment. Pero sabi nga, ang mga punishment na yan ay para ihanda lang sila sa pagdating ng Mesiyas at ng talagang pagdating ng restoration ng bawat isa. Hindi lang po yung Israel, kundi pati yung mga bayan sa paligid nila. Mislan sa pagdating ng Mesiyas. Kaya kung titingnan natin, nung pinanganak si Jesus, hindi po mga Hudyo ang unang-unang actually siyempre Hudyo dahil yung shepherd ang unang nakarating doon, no? Sa ang unang naka-witness ay yung mga pastol sa kanilang punong pastol. At ang pangalawa ay ang mga taga-ibang lugar, hindi Hudyo at hindi Israelita. At mga ano pa, yung mga pantas, mga astrologers, mga scientists at kung ano-ano pa, na kumikilala sa kanya dahil nakita nila yung kakaibang star. Merong something sa star na yan at alam nila na merong pinanganak na Mesiyas o hari ng mga hari o magiging hari ng mga hari sa Jerusalem. At alam nila sa Jerusalem. Kasi kaya itong Jerusalem na to, it is a city of God. It is sa Mount Zion, kung tawagin nila. It is a mountain of God at it is the center of worship and the glorious place of God, no? Of Israel. Kaya doon sila pupunta. Doon sila pumunta, yung tatlong pantas. So, ito yung Zacarias na yun. Okay? Anyway, nasulat daw yan. Yun nga, 520. It's about to start na yung building. At yung time na yan, ang governor ay si Zerubbabel na naging center din ng linya ni Jesus. Center din siya at ano din siya ng palatandaan din na siya yung magiging dadaanan ng lahi ni Mesiyas, no? Kaya kung mapapansin natin, na-review natin na yung si Mary pala, lahi din niya nang galing kay Zerubbabel at si Joseph na napangasawa niya ay lahi din na galing kay Zerubbabel. Kaya sasabihin mo, hindi naman kadugo ni Jose si Jesus, no? Hindi siya kadugo directly dahil kay Mary siya nagmula, pinanganak. At hindi pa naman nagsiping si Joseph at si Maria nang ipinanganak si Jesus. So, pero kung tutusin pala, kapag kayong linya na yan ay pag-aaralan mo, isang dugong nananalaytay, kaapu-apuhan ng haring o yung leader ng si Zerubbabel noong time na binild o nirebuild nila ang temple na sinira ng Babylonia. That is the second temple. Kahapon, napag-usapan din natin yung namin doon sa yung tinatawag na 70 weeks.
Yun yung prophecy ni Daniel. Daniel yon. At ang Daniel talaga ay kadugtong ng Revelation. Kaya po may mga libro kayo makikita na Daniel and Revelation ay pinagdudugtong. Kasi nandyan talaga yung pinaka-meat o pinaka mas maraming sinasabi sa times of the times. Yan. Nandyan din yung, oo, meron dyan 3.5 and time and a time. Mga ganun, mga ano, kaya doon nakita nila na perceive nila sa kanilang pag-aaral ng mga theologians at ng mga Bible scholars na 3.5 years and 3.5 years. So, 7 years. 7 years na ano na maghahari ang Antichrist. Pero yung half year na yon, magpapakitang gilas muna siya. Magkukunwari siya talaga na siya yung Mesiyas. At tama talaga. Pagka nagkaroon ng peace treaty ang Israel sa kahit na kaninong kalaban niya. Kasi yun po ang doon magsisimula yung magpapanggap na Mesiyas. Kung tawagin natin sa Biblia ay Antichrist. Na ang meaning, literal meaning is instead of Christ. Ibig sabihin, kapalit ni Kristo. Hindi ang totoong Kristo, kundi pinapalitan lang niya si Kristo. So, dami naman information. Naghalo-halo na. So, yun ang magandang alam mo, na-bless ako. Ewan ko sa inyo, no? Na-bless ako sa ating pag-aaral ng yung Jesus through the Bible. Na-bless ako dahil natunghayan ko. Actually, hindi ko masyado maintindihan pag tutunghayan mo lang ng ganun o babasahin mo lang ng ganun. Yung mga prophets, no? Ang hirap intindihin, di ba? Pero kung makikita mo yung background, hindi mo siya kailangan intindihin word for word or message by message. Makikita mo lang na, tapos maire-relate mo yung sinasabi niya. Na ito pala yung sinasabi niya. Mas lalo na marirelate mo to sa New Testament. At sabi ni Pastor, hindi ko na masyado narinig kung ilang porsyento ang prophecy ay natupad. Hindi ko alam kung 80 to 90%, no? At 10% na lang ang hindi natutupad. Actually, ang hindi na lang natutupad ay ang rapture, tapos judgment seat of Christ, millennium, tapos final judgment, and new earth and new heavens. So dito, makikita natin dito kasi ang Old Testament, ang mga prophecies dyan, nagsimula po yan sa empire. No? Actually, yung sa world, pag sinabi natin sa world history, nakapaloob talaga. No? Sa Daniel, yung 4 na imperyo na sumakop sa mga lumang sibilisasyon, mga unang-unang sibilisasyon. Nandyan yung Babylonia, Persia, Greece at Roma. At pagkatapos, ang Roma ay sinakop religiously, no? Hindi siya politically, religiously, ang napakaraming bansa. Ginawa nilang Catholic o Roman Catholic Church. So, yung Philippine history na yan, Philippine history, yung world history na yan, nakaangkla dyan. Kahit ang propesya din. Din nakita. At totoong nangyari lahat dyan. At ang Mesiyas naman, syempre, nagsisimula yan doon sa hindi pa nagwo-fall si Eva at Adan, alam na ng Diyos na mangyayari yan. Talaga inihanda niya na kagad ang plan B. Dahil alam niya ang mangyayari ay magkakasala si Eva at Adan. Yun ang sovereignty naman ng Lord. Kaya from the beginning, kaya sabi niya, it has been foreordained. It has been foreknown. It has been, yun, from the beginning, it has been planned. Yan. So, hallelujah. Matatapos na ang sigarya. Sana nasa isip nyo na o kahit pa paano, nasa puso at isip nyo na yung mga istorya at pangyayari ng ito. At pagkatapos po ng Malakay, no, sa susunod na ay Malakay, ay
magkaroon ng silence, yung katahimikan na walang magpa-prophecy, walang mangangaral, walang magsusulat tungkol sa Diyos at tungkol sa mga kanyang salita ng 400 years. Ah, tahimik po. Wala sila, hindi sila ginugulo ni Lord. Hindi sila kinakatok din ni Lord. Naghihintay lang siya kasi dapat sila maghihintay na lang silently sa Mesiyas. Kaya dumating ang Mesiyas after 400 years. Ito ay 520 to 518. Almost nasa loob na lang ng 100 years yung mga pangyayari nitong sinasabi sa mga minor prophets. Nasa loob ng almost more or less 100 years. Kasi nasa 500 BC to eh. Nagsimula 600 BC, 700 BC. No? 70 years lang kasi yung 70 years lang kasi 'di ba yung yung kanilang Babylonian conquest. Ngayon, yung 50 years ay unti-unti na silang binabalik. Ngayon, after, yun nga, 520 years o 70 years, 520 BC, talagang pinapasimulan na ng Lord ang para pagkabuo ng 70 years, build na yung temple. Meron na silang pagbubunyian. Meron na silang celebration. Meron na silang pwedeng pagsisimulan ulit ng kanilang buhay na chosen of God. Yan. 70 years sila na 70 years silang aalipinin, di ba? Kaya nga last week sabi ko, tinatamad silang magtapos nung kasi sabi nila, hindi pa oras kasi naghihintay pa sila na another 20 years. Kunyari lang yon, dahil na tinatamad lang sila at saka wala na silang gana hanapin ang kanilang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ang mahalaga, makapagsimula sila, makapagpatayo ulit ng mga bahay, makapagpatanim at magsimula ulit ng kanilang mga buhay. Pero sabi ng Diyos, ang gaganda na ng buhay nyo, pero yung bahay ko wala lang sa inyo, di ba? Baka nalimutan nyo, may tipanan tayo, sisipain ko kayo. Baka nalimutan nyo, kasal kayo sa akin. No? So, yan. Yan ang mga pinaka-summary. At siguro nalilito na si Nonoy kasi medyo madami ng numbers at saka mga information. Amen? So, si Karya. Si Karya ito medyo minor prophet to pero 14 14 chapters. At punong-puno ng vision. Anyway, kung babasahin nyo, nandiyan naman din yung mga meaning. So, almost ilang taon na. Ito na yung rebuilding of the temple ay half completed daw. Kasi nung una, foundation lang. Nung umuwi si Nehemiah, kasama din niya din si Ezra doon noong time na yun. Ano lang din foundation yun na itayo at saka mga pader pero hindi din natapos. Kaya ito naman si Zerubbabel, kasama din niya si Ezra, ay pinipilit nilang dapat patapusin. Kaya sinasabi nila, tapusin natin to. Ganito, sinasabi ng Diyos, ang komportable na kayo ha. Pero yung bahay-sambahan ng Diyos, di nyo man lang iniintindi, no? Meron pa silang excuse ka. Sabi niya, hindi pa panahon. Kasi nga, 50 years pa lang nung sinasabi niya, kasi sabi ni Jeremiah, 70 years sila maging captive. Pero siyempre, ang plano ng Diyos, hindi ganon, no? 70 years. Pero ibig sabihin, in 70 years, handa na kayong sumamba dyan. Tapos na, ayos na, prepared na. So yung coming back of the rest of the Israelite, o yung pagbalik ng mga Hudyo doon, pagpunta nila, hindi yung magsisimula sila, kundi yung tapos na. No? Magsasaya na lang, magbubunyi na lang. Kaya sabi dito, half completed daw. Kaya sinabihan na naman ng Diyos si Zechariah. Sabi niya, encourage mo. Encourage the people to finish, no? To finish.
their responsibility. Pero sabi dito, encourage the people in their unfinished responsibility. So rather than exhorting them, kaysa naman daw medyo nililigaw-ligawan sila, ay medyo matindi yung salita ng Diyos. Yan. So, strong words. May rebuke. Meron kung ano-ano mga vision na sinasabi. Meron ano-ano mga banta na naman na sinasabi at gagamitin ng Diyos para sila ay disiplinahin. No? Sapagkat nga, sabi niya, kasi nga, pagtapos nyo dyan, 400 years, dadating na ang Mesiyas. Pero hindi nila alam yon. Eksakto. No, hindi nila makakalam yon. Pero sinasabi na sa kanila, kasi nga, ay mayroong magiging magandang role yan pagdating ni Jesus. Actually, yan temple na yan ay it is also a symbol of Jesus Christ himself, the body of Jesus Christ. Di ba sabi niya? Sabi niya, wasakin nyo yan. Yung templo na yan, ibibuild ko ng 3 days. Ano? Dami-daming taon. Namin binil dyan. 3 araw, i-rebuild mo pag winasak. No? Kasi nga, kinumpare yun. It was a symbol na yun ang body ni Jesus. The true temple of God is the body of Jesus. Kaya nga tayo, body of Jesus eh. Sa manananahan ang God. Diba? Sa body ni Jesus. Tayo yun, mga believers. Yun yung mga words na pwedeng gamitin na interchangeably. Pero dito, literally, the body of Jesus himself, yung sinasabi niya, wasakin yung templo na yan. In 3 days, itatayo ko. Kasi nga, yun, it is all about the body of Jesus. So, importante po yun. At spiritually, ay body of Jesus talaga. Yan. Ang iniisip niya at iniintindi at kanyang gustong ipahayag din. Okay? So, Sekaria means Yahweh remembers. No? Hanggang sa huling sandali po, hindi po malilimutan ng ating Diyos, Ama, ang kanyang tipan sa kanyang napiling bayan, ang Israel. Kaya ito si Sicarias, ito na yung isa sa huli na pagpapahayag ng Diyos sa kanila. No? Ito, ang ibig sabihin nito ay Yahweh has remembered or Yahweh remembers. Sabi dito. Ang buong libro daw ay nagsasaad na ang Israel balang araw o pagdating ng panahon at sa huli o takdang panahon ay pagpapalain ulit ni Yahweh. No? Israel will be blessed because Yahweh remembers the covenant He made with the fathers. No? Dahil naalala niya ang tipan niya sa mga ninuno ng Israel, aalalahanin niya ito. Kaya pagpapalain niya. Yun ang, di ba? Sabi niya kay Abraham, I will bless you and I will bless the nation and I will bless you with many nations. You will be a father of many nations and I will bless you and those who bless you will be blessed. No? Yan ang unang-unang panata o pangako. Tipan ng ating Diyos na si Yahweh kay amang Abraham. Yan. Kaya yung nasa context ito, i-build nyo yung temple. Kasi yan yung palatandaan na ang aking presensya ay nasa kalagitnaan nyo. I-build nyo yan temple. Kasi yan ang palatandaan na yan darating ang Mesiyas na sinasabi ko sa inyo na magiging hari ninyo. I-build nyo yung temple. Yan yung palatandaan na tinupad ko, at tinupad ko ang sumpa o panunumpa o ang tamsaw dito, ang tipanan namin ng inyong ama, Abraham. Yan. Amen. Nag-pray na ba tayo? Hindi pa. O sige. Father in heaven, thank you. Thank you, Lord, sa kaliwanagan ng iyong mga salita. Prophecy man ito o plain na kapahayagan, you, O Holy Spirit, will speak
to everyone, to each of us. Bata, matanda, babae, lalaki, salamat. Merong kang pangungusap sa aming lahat. We give you glory for make us all understand and make us all remember, O Lord, that you are a good, faithful, sovereign God. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang susi sa Misayas ay, ang pinakasusi nito ay prepare for the Messiah. Yan. Kung yung isang prophecy ang merong doong pinaka-keyboard, ano ba yun? Yung ano yung prophetic na yun, ang key verse niya ay prepare to meet thy God. Sino yun? Micah? O ano ba? Sino ba? Hindi Micah. Sa ano din yun eh. Sa Micah kasi nasa, hindi tama. Baka nasa Micah. Ewan ko. Tingnan mo nga, Bena. Si Bena kasi ano yan eh, nagtitake notes. No. Dito naman sa Kristo sa Garaya ay prepare for the Messiah. Yun na talagang maghanda ka sa pagdating ng Mesyas. Ito, sa ibang prophet na isang verse, sabi doon, prepare to meet the God. Maghanda ka sa pag nagharap kayo ng Diyos. Ano yun eh, medyo may banta yun. Pero ito, isang magandang paghahanda. Isang masayang paghahanda. Oo. Actually, may parusa din eh. Kaya sa umpisa pa lang, sinasabi na sa kanila, magsipagsisi kayo. Sabi niya dito, no? Sa, ah, ay, sabi dito sa verse 1, sabi niya, ay chapter 1, in the 8th month of the second year of the reign of Darius, the king of Persia, the word of the Lord came to Zechariah. The Lord remembers. Yun yung meaning ng Zechariah. The son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, actually, hindi lang siya lahi ng propeta, lahi din siya ng mga saserdote. Kaya ginagamit talaga ni Lord pagka tao niya. Kapag ka sa kanya, gagamitin ka niya. Kapag ikaw ay sa kanya, gagamitin ka niya. So, the Lord was extremely angry with your fathers. Sa Tagalog, Tagalogin natin yan. Kasi nasa amplified version ako. Maganda tong amplified kasi. Pero Tagalog muna tayo. Tignan ko nga to dito. Verse 2 ng chapter 1. Ang Panginoon ay galit na galit sa inyong mga ninuno. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, mga hukbo. Panginoon ng mga hukbo, the Lord of hosts. Manumbali kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano, may significant yun yung Panginoon ng mga hukbo. Sa English ay Lord of hosts. Lord of soldiers. Lord of the armies. May significance yun eh. Ito yung nagkikipag-usap sa'yo, yung Panginoon ng mga hukbo. Actually, si Jesus yun eh. It is it is a name for Jesus. No? Siya yung nakipaglaban sa kasalanan. Siya yung talagang tumalot, dumaig sa hari ng kasalanan, sa author ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. At kahit ang kabayaran ng kasalanan ay wala na. Tinalo na, dinaig na niya. No? Sabi niya, pagka sinabi ni Lord na, oy, magtino kayo ha. Pag commander yung nagsabi, ano sabihin ng soldier? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. No? Pero alam mo, napakatigas talaga ng ulo ng mga parang baliwala lang sa kanila. Pero actually, yung significant meaning ng mga bawat terms and words na ginagamit ng Diyos, mas nalalaman nila, alam nila ang bigat, alam nila yung meaning, alam nila yung significance nun sa buhay nila. Tayo, nag-aaral lang tayo kasi tsapwera naman tayo sa mga salita na to. No? Hindi nga natin alam yun eh. Noon, hindi ko alam ano ibig sabihin Lord of Hosts. Bakit host?
Pwede ba hostess? Yung pala, Lord of Hosts, Lord of the Armies. Panginoon ng mga armado. Panginoon ng mga sundalo. Yun ang nagsasabi sa iyo, oy, magsipagsisi na kayo, magsipagtuwid kayo, ha? Magsipagtino kayo, magsipagdisiplina kayo, magsipagseryoso kayo. Naalala ko nung ako yung ma-attend pa ako ng C80. C80 tayo doon. Ha? C80. ROTC, C80. Mahirap. Nag-quick nga ako eh. Hanggang sa inaasar ako nung commandant namin. Hindi commandant, yung handler yung galing sa military mismo. Ganun, hindi ko alam tawag doon eh. Lieutenant something something. Sabi niya sa akin, hoy, quitter! Inaasar nila kami. Hoy, umaatras. Kung quitter is umaatras, duwag. 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 Quitter eh. Ayoko na. Kasi sa akin, parang foolishness yung ginagawa ng military na yun eh, yung training. Andyan, andyan na. Pero inisip ko, merong kasing, talaga pala yun. Merong talagang something. Training talaga yun eh. Pero ang sakit doon, yung kahit kadiri-diri ba, papagawa sa'yo. Pero inisip ko, that's foolishness. Pero alam mo, kung kasi magkagera, talaga, dadanasin mo talaga yung kahit kadiri-diri, gagawin mo. Naalala ko yung panahon ng hapon, meron sinabi sa amin na sila nagtago doon sa latrine, yung mismong Poso Negro. Biro mo yun, magtago ka sa Poso Negro para wag kang makita ng hapon. Imagine ko. Meron palang saysay o meron palang halaga. Meron palang purpose. Meron pala talaga. Yung training na ganon, para sa akin yun, nung ako'y teenager, das baloney. Kalokohan lang yan. Ba't ko nang gagawin yan? Biro mo yung bubble gum, munguyain niya. Yung commander. As bibigay niya doon sa susunod. Ako'y maliit ako eh. Huli ako sa platoon. Yung tatlong linya na gano'n, na tig-pipito o tigwawalo o apat. Ang dami nang dumaan, di ba? Hindi ko maintindihan kung masusuka o hindi. Pero pagka sabi ko, sipsipin mo yung laway mo dyan bago mo ipasa sa akin, ha? Kasi kung basa-basa pa yun, tapos hindi mo pwede idura. Sige, pag dumura ka, lalo ka pang paparusahan. Paddle ka pa o pa-squatin ka na ang daming, pina-squat ako, ang dami kong dito o yung hindi sugat, yung nakapatong na baril na totoo, yung garand. Kasi garand kami noon, talagang totoong baril hinawakan na yun, hindi dami, hindi mga kahoy lang, hindi. Kasi yung garand na yun, pinag-aralan namin dismantle tsaka i-mantling. Dismantle and mantle. Dito, dami. Nakaganyan ka, tapos ganun, hindi ko maintindihan. May training din yun. Training ng hardship. Training ng something. Emotional. Di ba? Training lahat. Hindi lang physical, pati emotional. Talaga training din pala yun. Kaya nisip ko, akala ko baloney yun. Pero nisip ko ngayon matanda na ako, naintindihan ko ng mga bagay-bagay. Talaga palang ganun. You have to go under it, to go through it. You have to go through it to know. Kaya, pag sinabi ng Lord na Lord of Hosts, Lord of Hosts, Panginoon ng mga sundalo, no? Manumbalik kayo sa Panginoon. Manumbalik kayo sa akin. No? 3 beses niya sinabi dito, ang Panginoon ng mga hukbo, no? 3 beses, ha? Grabe, no? Yun lang naman ang kailangan niya. Manumbalik kayo sa Kanya. Kasi yung time na yun siguro, sige, gagawin na namin. Pero tumpik-tumpik pa, bukas na kami magsimula. Gabi na hapon na Tapos, bukas na, walang materialis. Ang daming alibay. Ang daming, yung para procrastination. Anyway, yun yung Sicarius. Kaya, sabi niya, sige, pagsabihan mo yan mga yan. So, kung titigan mo yung outline, call to repentance. Tapos, merong 8 visions na may mga significance. Tapos, yung crowning na ni Joshua.
time na yan ay isa sa si Joshua na anuhin, ika-crown. At pagkatapos, merong inano na naman sila, hinarap na naman sila ng Diyos. Sabi niya, ano ba yung ginagawa niyo? Tunay ba kayo nagpa-fasting? Kunyari lang kayo nagpa-fasting. Tapos yung chapter 9 to 14, sabi dito, yung first burden na ano, na ang ibig sabihin daw ng first burden ay yung unang mabigat talaga na salita ng Diyos, no? It is about the rejection of the Messiah. It is a prediction also. Yung pagtanggi nila sa Mesias. So, alam ng Diyos na tatanggihan. Hindi lang ang Mesias. Pero hindi naman lahat kasi andyan yung 12 apostles, no? Yung 12 disciples o tinawag na niya later on na 12 apostles, eh, yung mga Hudyo naman yan. At madami rin mga Hudyo. At natutuwa ako pagka, kaya nga sabi ko nga sa inyo, nag-download ako ng TLV, Tree of Life version na app, ay mga Hudyo doon, makikita mo mga, mga, ang tawag dito, yung mga rabbi, yung mga nagtuturo doon, mga rabbi. At may nagtuturo, at ang head nun na nagtuturo doon, babae, Ayan, yung mga ayaw ng babae. Yung mga hindi naniniwala sa pagtuturo ng babae. Ayan. Babae kaya talaga nagtuturo sa loob ng tahanan. Ang tatay, lagi naman wala. Kaya ang nanay, dapat marunong magturo. Hindi lang basta madami siya alam, kundi marunong din dapat siyang isalin yung alam niya, yung disiplina niya, pananampalataya niya. Of course, the head is the father, pero kung hindi naman naka-oversee yung father, maginagawa itong nanay ng mga to. At pag talaga may problema, nag-uusap silang dalawa. Ganito gawin natin, ganito gawin natin. Kailangan talaga na meron talagang leader, babae man o lalaki. Amen ba? So, yun ang keyword, prepare for the Messiah o kaya coming Messiah. At ang key verse dyan, sabi dito sa chapter 8:3, thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Praise the Lord. Ito po itong prophecy na to, mas tama ito sa physical kingdom. Yun talaga pangalawang pagbabalik ni Jesus. Kasi sabi niya dito, no? Sabi niya, thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Nasaan ba ngayon yung temple ng Jerusalem? Wala ka, hindi mo makita kahit abo. Meron lang doon pader. And pader na yun, ginagawa pa nilang wailing wall, yung tinatawag na dasalan. Napaka, ano pa din ng tao, no? Napaka, ang tawag ba doon? Yung sabi ko sa'yo, no? Yung mapamahiin. Mapamahiin. Kasi yung wall na yon, tanda yon ng presensya ng Diyos, ng templo ng Diyos, ng pangako ng Diyos. Yan yung mga ano doon. Sabi nung unang dinedicate ni Solomon, di ba? Sabi niya, ang lahat ng mananalangin at haharap dito sa inyo, O Diyos, ay papakinggan niyo. Yan ang mga prayer ni Solomon nung dinedicate niya yung temple. Kaya nagkaroon sila ng pamahiin na dapat doon mananalangin. Kaya nung time, hanggang ngayon po, ay pader lang yun, nawasak. Ang tawag doon ay wailing wall ngayon. At makita mo man, dami doon nakaipit na prayer request. Actually, kung gagawin mo daw ceremonial, parang masaya din, di ba? Pero sabi, it's not about that eh. It's about Jesus talaga eh. It's about Jesus. Kasi siya yung mediator. Siya yung naghahatid. At yung Holy Spirit ang naghahatid o nag-i-interpret ng prayer mo sa Diyos. At ang nagtulay, si Jesus. Yan. Kaya ang sabi nila, you pray to the Father in the authority of Jesus Christ or in the name of Jesus Christ and in the ministry of the Holy Spirit. Kung hindi mo alam ang panalangin mo, pag ikay nananalangin, tumahimik ka lang sa presensya ng Diyos, ilalagay ng Holy Spirit ang prayer sa heart,
sa tongue and sa mind mo. Yan, nagkakasundo ang Trinity. Pag nagpipicture, uso ngayon yung ganun eh. Ang sabi nila daw, put God first. O kaya, to God be the glory. Ay, ako ganun. Bakit tatlo? Trinity yun eh. Tatlo eh. Na ganyan. Trinity. 1, 2, 3. Pag ang symbol pala ng one is dito, one. Kasi di ba sa, ano, ewan ko sa nagbabasketball sa inyo. Pagka nagsenya siya ng nakapag-foul ko anong number. Pag ganyan, 10. Pag ganyan, 5. Alam niyo na. Hindi ko alam. Yan. 3. Trinity. It speaks of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anyway, praise the Lord. Ano pa? Sabi niya dito, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Oh, alam niyo na yun kung nasaan yun. Di ba nasa gospel yun? Na saan sumakay si Jesus? Ha? Sa bangka? Kahapon lang natin na pag-usapan eh. Nung bago siya magpakilala ng Mesiyas, nagpakilala siya bilang hari o Mesiyas, saan siya sumakay? Papunta siya sa Jerusalem. Oo. Di ba yung maliit na asno? Baby, wala pa daw sumasakay. Buti nakayanan siya noon. Chapter 9, verse 9. Yan natin. Ito yung prophecy na binanggit ng, sabi diyan, 9:9. Sabi dito, ay, magalak ka ng husto o anak ng babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak ng babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno. Di ba nakita natin yan sa Matthew? Oh, natupad yan. Natupad yan. Kaya yan, si Jesus yung, sabi dito, yung kanyang pagkakasabi sa kanya, siya yung servant and king, God and man. Servant yet king. Servant and king, man and God. Diyan nagtagpo. Kay Jesus nagtagpo yung mga sinasabi na yan. So, okay. Yung survey ng Sagaraya, kayo na yung ano. At yung key chapter niyan sa 14, nandyan daw yun talagang ano. Kaya yan ang finale. Kaya yan ang binasa natin. Na? It is, yan yung sinabing magkakaroon ulit ng ano sa Jerusalem. Kaya nga yung templo na yan, na ginawa nila, na nawasak na ulit. So that is the second temple na nawasak noong year 70. Sobrang persecution. At sino ba ang world history din yan. Tingnan nyo kung yung kailan na nasira yung pangalawang temple sa Jerusalem. At itatayo yung pangatlong temple. Kailan? Yun. Kailan itatayo? Kapag naitayo yung pangatlong temple ng Jerusalem, tong Temple of Solomon o Temple of God sa Zion o sa Jerusalem, palagay ko, yun na yung senyales ng pagre-reveal o pag-reign ng Antichrist. Kasi nga, siya yung unang uupo doon. Kasi yan ang gusto niya. Siya yung unang maghahari doon ulit. Pero antay muna siya. Hindi, nag-aantay naman tayo, di ba? Ng totoong Kristo. Habang siya ay nagre-reign, yung Antikristo, nag-aantay naman tayo.
sa Antichrist. Antichrist. So, yun ang pinaka-mensahe ng Secretarias. Pero sino ba si Jesus sa Secretariat? This is the very plenty of reference para masabi ko sino si Kristo ay nandito sa Secretarias. Una, no? ah, Christ is the portrayed in his two advents as both servant and king, man and God. Daan daw po sinasabi na yung darating ay parehong alipin at hari, tao at Diyos. Diyan po makikita daw yan sa chapter 3, verse 1 and 2. Na. Pangalawa, He is the righteous branch. Alam na natin yun. Laging sinasabi yun. Siya yung matuwid na, ano ba tawag nito? Yung branch. Siya yung righteous branch ng God, no? Yan ang sa makikita natin sa chapter 3:8 and chapter 6:7 verse 12 and chapter tama. Sorry. Chapter 3 verse 8, chapter 6 verse 12 and 13. Kapag kayo nag-aaral, makikita niyo yan, hanapin niyo sa New Testament kung saan natupad yan kay Jesus. Nandun yan sa 4 Gospels. At minsan, nandun din yung mga salita na yan sa mga sulat ni Pablo. Makikita niyo yan sa cross-reference. Ang tawag doon, cross-reference. Ayaw ko nang sabihin yung mga cross-reference. Sunod ay siya yung the stone with 7 eyes. Parang sa Revelation makikita yan. The stone with 7 eyes. Chapter 3, verse 9. The king priest. Oh, saan makikita yan the king priest? Sa Hebreo, di ba? Pero dito sa ay chapter 6 verse 13. The humble king. Yan. Yan pala kaya siya sumakay sa asno, hindi sa karwahe. Kasi yon kababaan loob ang kanyang pinakita, the humble king. Chapter 9 verse 9 yung binasa natin. And chapter 10. Doon siya sumakay sa asno. The cornerstone. Kita mo. The cornerstone, the tent and peg and battle bow. Sa chapter 10 verse 4. Siya yung cornerstone. Siya din daw yung tent o yung silungan natin. The peg, yung hindi pala the tent. The tent peg, yung tulos na pinagtatalian ng tent. The tent peg. And battle bow, yung ng pana. No? 10:4. At sumunod ay the good shepherd. Grabe, very rich pala itong si Karya. Ay, gusto ko basahin nyo ito ng maayos, ha? Basahin nyo ito ng maayos. Actually, hindi ko binasa. Pinakinggan ko ng buo sa English at pinakinggan ko rin ng buo sa Tagalog. Like, wow. Ito, the good shepherd, no? Who is rejected and sold for 30 shekels of silver. Ang ibig sabihin pala noon ay presyo ng alipin. Biro mo, binenta siya bilang parang alipin ni Judas, 30 pieces of silver. Diyan din pala makikita yan. Yung sinabi na ganyan ang gagawin sa kanya. Kaya alam niya yan. Jesus knew it from the beginning. Na ibebenta siya sa halagang 30 pieces. Actually, meron dito symbol na ginaya yan 30 pieces. Pero sabi ni si Zerubbabel, sige, tanggapin ko. Pero sabi ko, wag niyo akong babayaran ng 30 pieces. Pero sabi niya, sige, tanggapin ko. Sige, tinanggap niya, nilagay niya doon sa temple. Ayan. Kung di ako nagkakamali sa pagkakabasa ko dito, yun ang nangyari. Isa sa mga pangyayari. Yun nasa chapter 11, 4 to 13. Tapos, the pierced one, yung tinusok. Yung tinusok, chapter 12:10. Kung doon kayo, tignan natin to. 12:10. Sabi dito, ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin at kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos.
Yung inulos mo, siya pa yung nananalangin, biro mo. Siya pa yung magbibigay ng spirito at siya yung magbubuhos sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang spirito at biyaya at panalangin. Grabe, no? Sino yon? Yung pumatay sa kanya, yung tumusok sa kanya. Sabi niya, at kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan ni siya, na gaya ng pagtangis sa kaisa-isang anak at umiyak ng may kapaitan gaya ng pag-iyak ng may kapaitan sa panganay. Yan. Yung description na yan, nakita natin yan sa eksena ni Jesus nung nandun siya sa cross. So, kita natin yan. Ano pa? Sino pa si Jesus sa Sicaraya? Grabe, ano? Ang yaman ng Sicarias pala na ito. Sabi dito, siya daw yung cleansing fountain. Yan. Naglilinis na yung nilabasan ng tubig. Binubukalan ng tubig. Sa 13:1, chapter 13, verse 1. The smitten shepherd, yung pinatay o sinaktan na ang pangalan yan, pastol at iniwanan ng mga tupa. Kaya nung siya ay hinuli, di ba nagpulasan yung mga disipulo niya? At yung apostol na pinili niya, nagpulasan yan, yung description yan. Shepherd who is abandoned sa 13:7. Tingnan natin sa 13. Sabi dito, sa 13:7 ay, gumising ka o tabak laban sa pastol ko at laban sa lalaking kasama ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastol upang ang mga tupa ay mangalat. Ang galing ha. Kinote ni Jesus yan. Alam na yan niya. Kinote ni Jesus yan. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa maliliit. Kinote ni Jesus yan, yung ano. Saktan mo ang pastol, mangangalat ang mga tupa. At pinakahuli, He is the coming judge and righteous king. Sa lahat ng prophetic utterance o prophecy na ito, laging sinasabi, He is the coming judge and king. Hindi lang basta king, kundi righteous king. Praise the name of the Lord. Yan. Makikita mo sa chapter 14. Kaya yan ang binasa natin. Hallelujah. Kaya kung sasabihin natin na hindi magkakatugma ang Bible, kakatugma. Kita mo naman lahat ito. Makikita mo to yung prophecy na yan about Jesus. Makikita mo yan. Nangyari yan. Nangyari yan. Ang hindi pa lang nangyayari dyan, yung magiging king siya. Sabi niya, di ba hari na siya ngayon? Hari ng mga mananampalataya. Ng mga nation. Sabi kasi, he will be the king of all nations eh. Hindi naman sinabi, king of all people. Pero dapat din. Kasi pag ikaw naging king of all people, lahat yun, born again. Pero dahil hari ng mga bayan, king of nation, it is a political leader. Yan ang totoong political leader. Kasi nung time na dumating siya, gusto siya gawing political leader, nung time na yun, ang leader ang Roma. Di pinatay lahat sila noon. Hindi pa sabi niya, it is not yet my time, sabi niya. Palagay ko, yun ang sinasabi niya, it's not yet my time. Para itanghal siya doon sa Jerusalem na bilang King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga, sabi niya, dumating lang siya bilang tagapagligtas. Pero sabi ng Hebrew, sa susunod na pagdating, hindi na tungkol sa kasalanan ng tao, kundi tungkol na sa paghusga at paghahari ng ating Panginoon. Siguro kung ano ba ang take away natin ngayon? Ano ba yung pwede natin kunin at dalhin at baunin sa ating pag-alis ngayon sa pagsamba na ito? No? Una, siyempre, yun na nga, nagsisi tayo sa lahat ng ating mga kamalian. Yun ang kailangan. Balik loob sa Diyos, ang tunay na totoo. Pangalawa,
Gawin yung dapat na gawin. Gawin yung pinapagawa ng Panginoong Jesus. Build the temple in your family. Build the temple in your midst. I-build nyo yung worship sa family, sa place kung nasaan ka. I-build nyo yung worship. Sabi nga ng psalmista, I will not lie down until I found a place to worship God. Hindi ako matutulog hanggat di ako nakahanap ng lugar kung saan ko sambahin ng Panginoon. Yun ang kanyang saloobin at priority. No? Tayo, hindi pa natin na ipanalangin ng bawat natin. O hindi natin talaga na-sharean yung ating family in a day, in a week, in a month. We'll just go by. Hayaan mo na. Bahala na ang Lord. Mag-share lang tayo ng word. Mag-share lang tayo ng word. No? Kaya in a way, mas maganda kung memorize nyo yung mga salita ng Diyos. Pwede nyo i-quote. Maganda, ang mga kanta, ma-memorize na may mga verses. Diba? You can quote it while singing it. Naalala ko yung isa sa paborito kong psalm na yung sabi kong yung, yung loving kindness of God is better than life. May mas mahalaga pa sa buhay. Ano yun? Yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Awit yun. The loving kindness is better than life. Biro mo tayo, pinapahalaga natin ang buhay natin. There is much more better than your life. And that is the loving kindness of God. And what is life without Him? What is life without God? What is a family without God? Kaya unahin natin ang Panginoon. I-build natin ang temple sa ating family, sa ating workplace, sa ating classroom. Bago kayo klase, sabi mo sa teacher mo, Ma'am, pray tayo muna. Bago kayo kumain, pray muna tayo. Bago kayo, kung ano yun, inisip nyo, gagawin nyo, pupuntahan nyo, pray muna. Build the temple of the Lord anywhere you go. Build the altar of God. Build the presence or the throne of the Lord in your place. Tayo manalangin. Ama, napakabuti mo. Excited kami. Matatapos na namin ang Old Testament, sorry. Sana merong mga takeaways ang aking mga kapatid. Sana balik-balikan nila yung aming mga pinagmuni-munihan. Sana, Panginoon, magkaroon sila ng a heart that seeks you well, that seeks you truthfully, that seeks you, Lord, genuinely, that seeks you, Lord, first and foremost. Mayroong pusong ikaw talaga ang hinahanap at inuuna. Nawa, Panginoon. Ibigay mo, itanim mo, bigyan mo kami ng pusong tunay na naghahanap at na nagugutom na uuhaw sa inyo at sa inyong presensya, sa inyong kaluwalhatian at sa inyong salita. Salamat at pinagpala nyo kami ngayon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nay? Purihin ng Diyos, salamat po sa pagbibigay natin sa Diyos. Sabi ni Bishop kahapon, mahalin mo ang masasama gaya pagmamahal mo sa sarili. Kaya natin yun. Natatawa nga ako kahapon. Kahit anong kasama niya, mahalin mo talaga sila. Kaya purihin ng Diyos, maraming salamat. Tayo manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat sa paghandog namin sa harapan mo, Panginoon, na amin ito ibibigay ng galing sa aming puso. Purihin ka, O Diyos, ng lahat ng nakarinig nito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng lahat-lahat na nito. Kaya nagpapasalamat kami dahil sa kagalakan pinagkaloob mo, hindi lang kagalakan sa mundong ito, ang kagalakan ng pagbabalik ng anak mo si Jesus at sa banal na Espiritu na sumasa amin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Next week po ay face to face. March 2. Communion Sunday, face to face Sunday po tayo. At malapit na rin ang ating mahal na araw. Alam niyo po ba na ang first month ng mga Israelita o ng Hudyo o sa calendar nila ay March 15 hanggang April 15. March 15 hanggang April 15. Ito yung tinatawag na Abib or Nisan. Sa Abib is Hebrew, Nisan is Greek. Diyan sila nakatapat. Kaya pagdating ng half ng March at saka half ng April, nandiyan nagsisimula na yung kanilang taon. Tayo ay nakapangatlong buwan na sa simula ng taon natin. No? First quarter na tayo nun. Okay, so nawa ay nakapagbigay kayo. Tama-tama, next week. Tungkol sa Malakay, tungkol sa giving, tungkol sa tithing. Next week. At medyo wala na naman masyadong nagigiving sa church natin. No? At paalala lang. Okay. Alam ko naman yung sitwasyon natin, pero we must not forget God. Kung inuuna niya tayo, dapat uunahin din natin siya. Okay, so tayo ay tumayo para sa pastoral na panalangin. Ito po isa sa mga favorite ko din ng part ng ating programang pagsama-sama dahil pastoral prayer to. It is your moment. It is your moment to pray. Hallelujah. Kita niyo si Jesus, di ba? Ang sentro pa din ng kanyang blessing and prayer yung Jerusalem. Kasi Jerusalem, yun yung chosen place niya kung saan siya maghahari. Kaya dapat tayo yung magtanghal tayo ng ating sariling Jerusalem. Hallelujah. Glory, 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 glory to your name. Amen, amen, amen. Ama, sa paanan mo, sa presensya mo, at sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami nananalangin sa aming mga sarili, nawa patuloy niyo kaming pakalinangin, pakagamitin, at pagpalain, Panginoon. At ganoon din, gamitin niyo ang aming pamilya, O Diyos, sa paglilingkod sa inyo, Ama. Patuloy niyong ituwid ang bawat isa sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy niyong paalalahanan, Panginoon, na ang iyong presensya never mawala sa amin. Ang iyong sinumpang pagmamahal at pinagkaloob sa amin, O Diyos, na pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Nawa patuloy niyo ipaalala sa mga taong nakarinig ng Ebanghelyo na nariyan ka, naghihintay sa bilang aming tagapagligtas. Patuloy niyo ipaunawa sa mga tao na niligtas niyo sila, niligtas niyo kami. Kaya dapat lang kami, Panginoon, ay magbigay ng aming buhay at ng lahat-lahat sa inyo, O Diyos na buhay. Thank you. Sa mga estudyante, salamat sa mga balita, Panginoon, na sila ay mga nakapasa sa kanila mga ngayon na grading, itong grading na ito, na mga pasado sila. Thank you. That is for your, That is your goodness, that is your grace, Lord, upon these children. Kasi alam ko, napakatindi ng pressures and influence and mga pressures and mga powers, Lord, yung mga kung anong mga pang-aakit sa mga kabataan ng kalaban. Pero salamat, meron kang paraan para sa kanila, O Diyos, na mag-rise over these pressures, Lord. Meron kang paraan, meron kang grace and enough power, Lord, to keep these children, to keep the youth, Lord, for you, for your church, for you, Lord Jesus. Hallelujah. At ganoon din, sa mga provision nyo, sa trabaho, sa lahat ng pagtulong nyo sa mga magulang. Salamat po, nariyan ka. At ganoon din sa pagtulong at pagpapala nyo sa aming mga government officials.
Thank you, Father. At higit sa lahat, sa iyong mga ministro, sa iyong mga servants, sa iyo, O Lord, ng mga tagapaglingkod, sa inyo, O Diyos, ng tagapanguna sa mga lokal na iglesia nyo at bahagi ng iglesia nyo, Lord. Salamat, naroon ka. Salamat sa pagtulong, pag-abot mo sa mga nanghihinaan ng loob, sa mga nanghihinaan ng kalakasan, sa mga nanghihina at nagkakasakit, sa lahat, Panginoon, na apektado emotionally and mentally and physically. Salamat, Panginoon, na ikaw, Lord, ang nagre-refresh amin. Ikaw, Lord, ang nag-i-encourage. Ikaw, Lord, ang nag-i-strengthen. Ikaw, Father, nag-i-heal sa amin lahat. Thank you. We praise your name. We give you glory. Salamat po sa bawat tao na nakinig at nagsumamba sa inyo sa araw na ito, sa buong mundo, Lord. Thank you. Ang blessing ay nasa aming lahat. We give you glory. We praise you. Hallelujah, hallelujah. Salamat po for answering all our prayers and needs, for answering and meeting us all in this wonderful day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas natin ating kamay. Glory, glory, glory to God, our Father in heaven. Ikaw, Ama, na umibig sa amin ng tapat. At sa iyong anak na si Jesus na aming Mesiyas para sa kapayapaan namin ay pinagkaloob mo. At sa pakikiisa at higit sa lahat, Panginoon, kaaliwan at kapangyarihan na iginawad mo sa amin sa presensya ng banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Hallelujah. At pinagpala nyo kami sa inyong pangalan. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At magandang umaga. Tayo po ay mag-documentation.